So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, for March 1 vid, okay, tangin na March na. Pang March na yung vid na gagawin natin. At ito yung unang-una for March 1st, 2024. J. King versus Cerdeo. At ang nag-request nito is si Pito. So, ayun. Paano ko ba, magbibigay ba ako ng insight sa dalawang MCs na to? Pero alam naman natin kung ano yung strengths nila. Jokes, 'di ba? More on jokes yung dalawang MCs na to. Si J. King, kaya niyan mag-technical. Kaya niyan maging, kaya niya maging technical. Si Cerdeo naman, kaya rin niya, 'di ba? Marami na si Cerdeo. May mga battle na si Cerdeo na nagpakita siya na lyrical or technical siya, kaya niyang gumanon. Pero ang pinakatumatak kasi kay Cerdeo is yung yung mga panguulol niya, di ba? Yung mga wag natin pag-usapan yung halikan, no? Wag natin pag-usapan 'yon. Pero 'yun. J. King versus Cerdeo, wala naman ako masyadong sasabihin sa styles nila. Sa tingin ko hindi ako mahihirapan i-judge to kasi hindi naman to style clash. Parehas silang magjo-jokes dito for sure. Yun na yung ina-expect ko. Pero if babaliin nila yung ganong aspects, baka mahirapan tayo. Pero yun, J. King Cerdeo, alam naman natin na jokes ang magiging strengths nila dito. So, tignan natin. So, yun, shoutout kay Pito. J. King versus Cerdeo, huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Ano ko ito, si J. King, pililimaw na Cerdeo. Tig-2 minuto dapat. 5 hurado natin, pakinggan natin unang banat, buwelta balentong 10, Cerdeo. Game! J. King versus Cerdeo. Ulit, maingay eh. Okay ha? J. King versus Cerdeo. Tangin na bossing ang aning. Tangin ng matchup yan, walang kadating-dating. Di ba sikat ka na? At sa akin ay mas magaling. Ba't binigyan ka ng tanga? Ibig sabihin, tanga ka din. Oh, galing ako sa kahihiyan at matagal ako nagdusa. Pero ba't naman ganyan? Binigyan ka ng parusa. Kaya simulan mo nang gumawa ng email. Kasi pag may nilaplap na naman ako mamaya, pag-upload nito, kailangan na naman ng Gmail. Pero hindi ka makakapanood. Di mo ba yun nahalata? Makakapanood lang 18 years old, mukha kang 16 pababa. Kaya wag mo akong tinatawag-tawag na bakla. Ang ina, di kita Okay, so sabi ko sa inyo, huwag natin pag-usapan yung halikan. Pero yun, inopen naman ni Cerdeo dito. Laban niya kay Jonas. Hindi, laban niya kay Husky. Laban niya kay Husky sa Ahon 13, no? 2022. Kailan ba 'yun? Kasi yung tama no? Ahon 13, 2022 'yun, 'di ba? Kasi yung Ahon 14 ngayong 2023, tama. Ahon 13 'yon, laban ni Cerdeo kay Husky. Sa pagkakalam ko kay Husky 'yun eh. 'Di ba? 'Yun sa pagkakalam ko kay Husky. Na-review na rin natin yon, kaya nagulat ako sa nakita or napanood ko sa battle na yun. Ayun, Cerdeo. Nagalikan sila ni Shaboy doon. So, grabe yun. So, mga di nakakilala kay Shaboy, Motus Battle, MC yun. Shoutout kay Shaboy. Isa yan si Shaboy sa mga nakakausap ko rin kapag pupunta ako ng event. No? Kaya shoutout kay Shaboy. Ayun, nag-battle na rin sila ni Cerdeo tsaka ni Shaboy. Actually, isa yun sa mga requests sa notebook na nakasulat sa notebook ko. Hindi ko lang ma-review kasi nga sabi ko nga sa inyo. Ibabalanse natin yung Motus tsaka flip top. Baka nga sa susunod mag-FRBL muna tayo tsaka pulo eh. Tignan natin. Pero sa ngayon, balansein muna natin. So yun yung tinutukoy naman ni Cerdeo dito sa mga hindi nakanood nung Husky tsaka Cerdeo, panoorin nyo yan. Na-review ko yon, pero kung ayaw nyo ng review, may mismong battle sa flip top, panoorin nyo yan. Di mo ba yun nahalata? Makakapanood lang 18 years old, mukha kang 16 pababa. Kaya wag mo akong tinatawag-tawag na bakla. Ang ina, di kita uurungan. O gusto mo pagkatapos nito, katuwaan lang.
pwede tayong magsuntukan. O baka sabihin nyo, sakitan naman. Mga gago. Pinakita ko lang na kaya kong pumalag na yung inaasar-asar yung bakla ay meron ding bayag. Kaya seryoso na ako. Salbay na ako. Ngayon mo ako subukan, tangina. Lalaki na ako! Kasi real talk, magkaiba tayo, pare. Kasi ako ang dahilan kung ba't yung flip top hindi na pinapanood ng mga nanay at tatay. Sinisimulan ko na doon sa liga ko na BRC. Doon, pwede tayo mandamay. Kasi okay lang naman dati yung kakatutin ko yung nanay mo, panalo yung joga ng syota mo, palamas naman oh, yung nilalaro-laro ko yung utong na parang nagyo-yoga. Yung mga ganyan para lamang makapangasar. Kaya yan ang tingin sa flip top kung puro lamang kabastusan. Nag-costume ako ng Darna para ipakita na hindi lahat ng bato masama. Nakipaglaplapan ako dati para ipakita na may tama ako at may tama siya, putang ina. Pinatahimik ko yung flip top sa labas ng hip-hop habang kayo'y tahimik lamang. Ngayon, paparamihin ko na ulit yung fanbase ng flip top para lahat tayo makinabang. Pinagmukha akong tanga yung sarili ko, nagpakabaduy. Lahat yan ay okay lang sa akin. Pero pasensya na kung di ako nakatulong sa ligang nakatulong sa akin. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Putang ina, marami akong views. Di mo yun magagawa kahit na ano pang lalim mo. Wala na ako napapasok na pera sa flip top, kaya ang lilit na rin ang TF nyo. Binalita sa Soko. Inaway ni Sargon. Pinag-usapan sa buong mundo. Ito yung mga nagagawa ng Ito yung mga nagagawa ng pagiging mabaho ko. Nakulong ka, pues makukulong pa lang ako. Kaya huwag kang magbida. Kaya kung usapang kulungan lang, makulong ka mag-isa. Kasi real talk. Oh, J-King, nakikipaglaplapan ako. Naguhubad ako. Pero ito tatandaan mo kailanman, di ako nagtulak ng droga. Oh, ako si Serdeo, sa kabastusan daw nalulong. Naguhubad, labas puwet, labas titi, labas utong. Pero panay alulong ng mga tulad yung ulupong. Oh, ako yung masamang tao, pero ba't ikaw yung nakulong? At last, huli na to. Di nyo na-get, sabi ko, at last, huli na to. Kaya, welcome back, flip top! Hindi lang 30K ang TF ko. Mekos ang puta. What the fuck? Time! Patay! Okay, so ang haba nung naging ano ni Serdeo, no? Ang dami niyang statements, no, na hindi tumama kay J King. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na medyo naging mahaba yung pag-express niya na naman. 'Di ba mayroon tayong napanood na laban ni Serdeo, laban niya kay Sequence. 'Di ba more on ano siya doon? Rounds 1 and 2 more on statement siya doon about dun sa professional niya or sa work niya na teacher, 'di ba? Tapos dito naman statements pa rin yung nangyari pero hindi na about sa work. Statements naman dun sa kung ano yung nangyari sa buhay niya na nagkagulo-gulo, something ganyan. Pero maganda yung naging atake ni Serdeo dun about dun sa ano sa ang tawag dun, yung ako yung masamang tao pero ba't ikaw yung nakulong. So maganda yon, pero ano ang haba, ang layo. Alam mo yun, ang layo ng gap ng mga punches niya. Tapos statement, tapos suntok ulit, tapos statement. Ang layo. Sobrang layo ng gap. So I think yun yung magiging hahatak sa performance ni Serdeo, yung mga setup niya na ganun. Medyo hindi rin direkta
No, hindi rin direkta, hindi rin ganun. Hindi, naging effective siya through performance, pero sa mga lines na alam mo yun, yung masasabi nating haymaker or suntok talaga, hindi siya naging ganun ka impactful, no. Makukuha talaga ni Sir Deo yung effectivity through crowd kasi yung performance niya yung performance niya na kwela entertaining pero sa lines, sa mga bars, medyo ano tayo doon, nakikita ko na medyo tagilid yon. So, okay, J. King tayo. Unang banat, pakinggan natin! Let's go. Bago ako mag-umpisa, paalala lang, walang laplapan ha. Walang laplapan. Tangina bakla, di mo ako magaganyan. Ituring mo akong mamahaling pagkain na pwede mong tignan pero hindi mo matitikman. Okay, game? Tangina, balita ako, tatakbo ka ng kagawad. Pues wag ka masyado magpagod. Palakpakan. Dating humihigop ng tamod, ngayon maglilingkod. Siya si Sir Deo, ang battle emcing sa lahula. Daddy, ba't mo to ulit sinali? Ginagawang porno yung flip top tapos kumakain pa ng tae. Kaya ano sinabing kalabang kita, di ako nakaramdam ng kaba. Pero pandidire meron. May atraso pa sa akin to. Nung nakaraan sabi mo bubulungan mo lang ako. Ba't dinilaan mo yung tenga ko? Tangina manyak, kayo ang dahilan ng bad news. Simula nung ligay inyong binaboy. Nagkaroon ng Nipah virus nung nagmekos-mekos kayo ni Shaboy. Tangina naglaplapan. Tapos sasabihin, hindi daw niya kakayaan nang dahil sa rap battle masisira profesyon niya. Ayaw mo palang masira profesyon mo, bakit sa kapwa mo lalaki nakipagtorig ka? Pasalamat ka si Governor Anigba, nakakapagtimpi pa sa'yo. Pero meron siyang pinapasabi, na pag naging bastos ka ngayong gabi, hindi ka na makakapag-perform na parang kamikasi. Di ba teacher ka? O ba't kung ano-ano ginagawa mo't sinasabi? Teacher ka pa man din pero wala kang naiturong mabuti sa marami. Paano ka gagalangin ng mga nasasakupan mong estudyante kung ganyan kalaswa ang pinapakita mong imahe? Sablay ang dapat nahuwaran. Ikaw ang katunayan na hindi lahat ng may diploma may pinag-aralan. Kasi puro pag-uubad ginagawa na to sa battle. Ganda. Dito lahat ng tinatago na to. Kaya ano pang aabangan sa'yo ng tao kung pinakita mo na buong pagkatao mo? Nawawala na yung talento. Deo rap battle to. Huwag mo naman sanang salahulain. Kahit huwag ka nang rumespeto sa amin, sarili mo na lang sana ang matutunan mo respetuhin. Puta, yan ba future ng hip-hop? Nakikipaglaplapan sa flip-top? Oo, maraming matatawa sa katangahang ginagawa mo. Maraming matatawa pero wala sa iyong re-respeto. Pinapakita mo, puro pambabastos at puro mga nega. Ikaw ay baklang walang galang sa Diyos. Pura Luka Vega. Tapos nagko-costume, pero di naman naaayon sa sinasabi niya. Parang nagsuot ka ng boxing gloves tapos magbabasketball pala. Yung pagko-costume mo para saan? Ipaliwanag mo nga sa amin lahat. O baka kaya ka lang nagko-costume ng ganyan dahil mahina ka magsulat. Sa bagay, pag nagko-costume, malakas impact din kasi. Pero di na namin kailangan na nagko-costume, may share na kami! Mukhang nagkamali ka ng pinto ang pinasukan. Deo, rap battle to. Nagkamali ka ng pinto ang pinasukan. Deo, rap battle to. Huwag mo naman sanang salahulain. Yung flip-top, ginawa mong matadero kasi binaboy mo yung liga. Ako yung flip-top, ginawa ko ding matadero kasi kinatay ko yun ang bababoy sa liga. Anong banat, pakinggan? Ano yun for sure naman napansin nyo na hindi ko na masyadong kinat yung mga rounds or yung mga lines ni J. King dito sa round 1 no. Hindi na kasi kita nyo yung performance ni J. King tuloy-tuloy. Ang hirap putulin nun kasi basta yung yung momentum ko sa pakikinig nandun na. So para sa akin ang hirap putulin nun kung ano ba? Kung puputulin ko tas ibabalik ko, i-rewind ko, parang ang hirap makasunod ulit kasi andun na yung momentum from start ng round 1 hanggang matapos andun na kaya
pinag-isa ko na lang. Pero ayun, performance, syempre kitang-kita, lamang na lamang si J. King doon. Tapos mas on point siya, mas direkta siya. Syempre kitang-kita 'yon sa round 1 ni Cerdeo. Ang haba talaga nung ano niya, sabihin natin filler niya, yung fillers niya, statements niya ang haba bago nagkaroon ng suntok. So yung round 1, I think bibigyan ko ng 7 points si Cerdeo doon. Malinis naman niyang naitawid yung round 1 niya, pero I think it's not enough to to beat J. King's round 1. Kasi yung kay J. King, yung round 1 ni J. King, tuloy-tuloy, suntok ng suntok, punto, tas pumupuntos pa. Ang galing nun. Medyo nawala lang sa huli, pero sobrang minimal talaga nun. I think 0.1 or 0.2 lang yung magiging bawas nun, something. Pero J. King yung round 1, sa mga, syempre sa setup, sa bars, sa punches, sa haymaker, sa delivery, sa performance, lahat nakuha ni J. King yun. In terms, kahit sabihin natin in terms of punches lang or punchlines lang, kitang-kita na nakuha ni J. King yung round 1. So it's a 9-7. Inanayin ko muna si J. King kasi may hinahanap pa akong mas solid na suntok. So 9-7 J. King. Round 2 na, palakpakan naman dyan. Ayan. Nandito ako pero hindi ko na-address yung issue. Kasi noong nakaraang ahon 13, gumawa ako ng kadiliman, ng kadirihan, ng lahatan, ng lapitan, ng babuyan, ng laplapan. Pero di na ako nanisi, kahit hindi ako natulungan. Kasi sa pagkakamali ko, meron ako natutunan. Lahat ng mga masasakit na salita, lahat yan tinanggap ko. Lahat ng mga tumalikod sa akin, lahat yan ay hinarap ko. Nawalan ako ng nobya ng relasyong matagal. Mga kaibigang tumalikod at ako ay sinakdal. Pero okay lang mawala yung mga peket sa buhay ko't matanggal. Kasi tangina kahit wala ng pag-ibig, mas pinili ko pa rin magmahal. Ang lungkot-lungkot ng buhay mula nung Disyembre, talaga naman ako'y nagpapanik. Paano ba naman, mag-iisang taon na wala pa rin PM sa akin si Arik. Tapos bibigyan ako ng J. King na hindi nag-improve at madali lang babuyin. Tangin ako, nagsiseryoso pa ako ngayon. Kayang-kaya kitang talunin. Oh, baka sabihin mo di ka na nagbibisyo at nagbago ka na ng part. Gago ka ba? Para kang Shopee kasi palagi kang nagkakite. Oh, pang-beginner pa ba? O baka rumekta na to sa pulis pag diniliver ko pa. Oh, mga sir, eto na po yung order nyo. Di lang late game to. Kaya ako nga binanggit yung Shopee, yung deliver, yung kite. Kasi ngayon yung payment mo. O baka mag-rebat. Sabihin Lazada. Gago ang hassle. Gago ang hassle. Na-ship ko na. Di mo na pwedeng i-cancel. Ano? Pang-beginner pa ba? Pang-beginner pa ba? Pang-beginner pa ba ito? Ha? Kayang-kaya mo yan? Ha? Ano? Pang-beginner pa? Ano? Pang-beginner pa ba? Teka natin. Ano, pang-beginner pa ba? Di ko na kailangan ng droga, mga mata ko'y mulat na. Kahit pa iulat, masusugatan ka. Di ko na kailangan magmalalim, tangina, may sukat ka. Binigay ka sa akin ni Enigma para ako'y ganahan. Pero kain ka lang sa akin na parang agahan. Gumawa ako ng krimen, ikaw yung naging kasangkapan. Kaya kung usapang karni lang, ako yung patataran. Nandito ka ngayon para ikay pabalatan. Na kahit na bakla ako, kaya kita napalagan. Kasama ko sila at ito ang kinalabasan. Na ginambang at tinira ka ng mga taga-bataan. O baka sabihin nyo kinagaya ko si Poison 13 at JD. Gago mga aning. Ba't ko gagayahin yung mga yan? Eh ako yung mas magaling. O, Boss Arik, set mo na kami ni JD at Poison 13 para malaman kung kanino talaga yung bataan. At ikaw, wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Palibasa sa droga na lulong. Eh kung nakipagnaplapan ka sana, hindi ka nakulong. At last, seryosong battle ba ako, yun yung hinahanapan? Ha? Mga gago! O ano pakiramdam ngayon na wala ngayon laplapan? Shhh! Time! Patay! Ganun pa rin no? Sobrang lawak ng statements ng
alam mo yun, ang daming feelers na inispit ni Sir Deo dito. Lack of punches or lack of effectivity. Pinakinggan ko naman, nakita nyo naman, pinakinggan ko na mabuti, pinakinggan ko ng maayos, nagantay ako, sumasang-ayon ako sa ibang mga linya kasi pasok yun para sa akin, pero hindi siya ganun kalakas, no? Hindi siya ganun kalakas, hindi ko masasabi na naalog niya si J. King sa pamamagitan ng mga ganung linya. Nagsasang-ayon lang ako or sumasang-ayon lang ako kasi okay yung linya pasok yung linya, pero still not enough yun para maalog ang isang J. King or maiskuran ang isang J. King, no? So yun, napansin ko rin na may mga fillers pa rin talaga, tapos sobrang layo na mga gap. Alam mo yun, yung gap ng suntok, gap, tapos suntok ulit, tapos ang dami pa ulit, diba? Yun yung pinupunto ko. Sana naintindihan nyo yun, pero I think magsasang-ayon naman siguro kayo sa napanood ko sa rounds 1 and 2 ni Sir Deo na masyadong mahaba yung mga fillers, masyadong marami yung mga fillers bago dumating yung suntok. So, malalayo yung agwat ng punches, gap, 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 punches, gap, gap, gap. Yun yung naging story. So, yun. Sabi niya, pang-beginner pa ba? Pang-beginner pa ba? Ayun pa pala. Huwag mo nang ulit. Ayun pala. Nag-choke pa pala si Sir Deo dito. Yun pa pala. Isang factor pa yon, yung nag-choke. Patay! Patay! Sabi niya, pang-beginner pa ba? Pang-beginner pa ba? Huwag mo nang ulit-ulitin, alam namin beginner ka pa! Tangina, kung naipaglaplapan daw ako, hindi ako makukulong. Tangina na to, mas gusto ko na lang makulong kaysa makipaglaplapan sa'yo. Okay, guys? Okay. Yung laban nyo ni Jonas, mas pinili mo si Benji Rayala kaysa kay Enigma. Ouch. Wala kang utang na loob kay Bossing. Ginaganon ka niya na, no? Wala kang utang na loob kay Bossing. Pinagpalit mo si Enigma kay Benji Rayala para lamang sa clothing. Si Enigma nagbigay ng karir sa'yo. Nagbihes at nagpapasweldo. Tapos ipagpapalit mo lang siya kay Benji Rayala na babaero. Boss Benji, biro lang. Totoo yun. Pero alam nyo, kahit si Daddy Enigma o Papa Benji Rayala, mabuting tao yan pareho. Kaso sa ginawa mo, pinasasabi ni Enigma, tanggal ka na sa liga kaya sa hypebeat ka na magtrabaho. Kaya ano, sabay-sabay nating sabihin sa kanyang, uwi! 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 Ay mali, dapat pala, bungi! 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 Tangin ng bakla, alam nyo kung bakit yung manyak na bakla na to na bungi? Kasi nung lasing siya, kinagat niya yung doorknob dahil akala niya titi. Naalala mo pa ba yung kinuwento mo sa amin nung nagturo ka kamo sa malayong malayo? Yung itlog ng mga estudyante mo, ginawa mong lato-lato. Kawawa naman yung mga estudyante mo na gusto lang makapag-aral. Kasi imbis na aral, ang itinuro mo oral. Tapos nagagalit ka. Pag sa battle, tinitira yung estudyante mo. E palibasa, gusto mo pala. Ikaw lang tumitira sa estudyante mo. Selfish ang puta. Tangin na mo bakla. Oo, ngayon nakakagalaw ka pa. Pero pag pinatay kita bakla, sigurado magiging straight ka na. Mahilig sa Okay. minorde. Gusto pa yung mura at hilaw. Oo, alam naming ikaw, yung leader ng kulto sa Surigao. Hindi naman talaga, Sir Deo, pangalan niya. Umamin ka na sa amin, Senior Aguila. Kaya pala magaling mang-brainwash. Yung mga estudyante daw niya, balang araw magiging presidente. O paano mo nasabi? Alam mo, yung pinakamatalino mong estudyante, nakasama ko sa kulungan dati. Tapos magiging presidente ng Pinas. Puro ka kasinungalingan. Paano siya magiging presidente ng Pinas, hindi nga naging mayor sa kulungan? Ano pa kasi aasahan? So ayun, buto na lang na review na natin yung laban ni Sir Deo kay Sequence kasi yung mga sinasabi ni J. King dito is about dun sa laban ni Sir Deo kay Sequence na about nga dun sa mga estudyante niya na magiging presidente ng Pilipinas someday, yung mga ganon. So ayun, buto na lang kaka-review lang natin yan bago ito. So props doon, props. Ano ba kasi aasahan nyo?
dito sa bulok na namumuno. Dapat sa'yo putulan ng kamay para di ka na makapagturo. Sabi nyo, imbis na temperatura, numero ni Santanas ang lumabas. Santanas? Kamag-anak ba yun ni Santa Claus? Puta, Santanas, baka tinutukoy mo si Satanas. Demonyo ka, di mo alam. Nice. One-liner. Demonyo Tang ina yung one-liner ni J. King, kumagat yun ah. Ayos yun. numero ni Santanas ang lumabas. Santanas? Kamag-anak ba yun ni Santa Claus? Puta, Santanas, baka tinutukoy mo si Satanas. Demonyo ka, di mo alam. Demonyo ka, di mo alam, teacher ka pa naman. Bakit, Sir Deo? Wala pa rin bang internet sa Bataan? Kaya ano matututunan ng paaralan mong pinapasukan kung itong guro niyong tagaturo ang dapat panturuan? Galing! Kumagat yung one-liner ni J. King para sa akin, yung demonyo ka, hindi mo alam. Yun, malakas yun. Pero kung ano yung pinakita ni J. King sa round 1, ayun din yung naging performance niya dito sa round 2. And ayun, same atake, same content. Para sa akin, mas direkta nga to eh. No, mas direkta yung J. King dito sa round 2 kaysa dun sa round 1. Pero still, hindi ko bibigyan ng perfect score si J. King dito kasi naniniwala ako na may malakas pa na J. King, yung deserve yung 10 points, no. Hindi ko pa kasi makitaan si J. King ng solid na linya. Pumapasok yung mga suntok niya kay Sir Deo pero hindi ko masasabi na solido yon. I mean, hindi ko masasabi na enough yung 10 points para sa ganun. Pero, yun. Maganda naman yung naging performance ni J. King doon. Tangina, solid yung mga suntok niya doon. Solid yun, sunod-sunod yun. Kung ano yung pinakita niya sa round 1 na replicate niya yun dito sa round 2. Suntok, suntok, suntok. Punches, haymakers, one-liner. Tangina, solid talaga yung one-liner na yun. Solid yun. Tapos, yung mga references niya sa past battle ni Sir Deo against Sequence, na gets natin yon kasi halos kaka-review lang natin nun. Ano pa? Ayan, marami. Sa mga angles, references, haymakers, punches, nakuha ulit ni J. King yon. Pero, alam mo yun, may inaantay pa akong J. King. Malakas na yung round 1 and 2 pero may inaantay pa ako kasi naniniwala ako kay J. King na may mas malakas na J. King pa. So, 9-7 pa rin to. Dapat nga i-6 ko si Sir Deo eh. Diba? Possible nga i-6 ko si Sir Deo. Pero para sa akin nakabawi naman siya doon. So yan. Props pa rin. In na 9-7 ko pa rin to. So 18-14. Rounds 1 and 2 J. King. Round 3 na. Palakpakan naman. Papagana lang. Naghihintay ba kayo ng comedy drama para yung kalabang ko mabaon? Tangina, di ko na kailangan ng comedy drama. Iyak tawa ka sa akin ngayon. Kasi bobo ka na estudyante, di na kailangan i-mention. Para matuto, nilagay kita sa session. Makikinig ka lang, J. King, di ka pwedeng mag-question. Kasi ako yung teacher at nasa classroom kita. Kaya simulan na natin yung lesson. O, math muna. Nung dumating ka sa flip top, nadagdagan yung mga bobo. Yun yung addition. Pero pagkatapos ng battle na to, matatanggal ka na. Yun yung subtraction. Ano, naghihintay pa kayo ng multiplication sa kalabang ko na sablay? Gago, lalagyan na lang kita ng X. Yun yung multiply. Kapwa Central Luzon, nakuha nyo ba yung vision? Di mo na kailangan mag-divide kasi bobo ka sa division. Ano, gusto nyo pa ba ng math? Yung mas madali lang? Isipin nyo, paano pa kami magmamat kung wala naman siyang bilang? Oo. Wala kang bilang sa sining, maraming ebidensya. Kung kapupuhan mo lang, J. King, di na kailangan ng sensya. Simulan natin sa letter N. Music, na kahit anong genre pa. Sa bagay, alam mo naman yun. Kaya ka nga nakulong. Kasi kinanta ka. Letter A. Letter A, art. Sa katulad mong pabida. Kasi nagiging artistic ka lang naman pag gumagawa ka ng pipa. PE, physical education.
Sa katulad mo, mahinang tipikal, na kahit baliktarin yung PE, gawing EP, wala kang edukasyong pisikal. Age, health, kalusugan, payatot kang hayop ka, di mo to feel bro. Kaya tignan mo yung itsura kung usapang health, di yun health sa'yo. Ano, nakuha nyo pa yung nilatag ko na evidence na sinimulan ko sa letter M, A, P, E, H, tawag doon, MAPI reference. Ano, hindi mo alam yung MAPI? Putangina, mapipiktusan kita. Ano, napuboring na ba? Napapakamot na ba sa batok? Sa bagay, wala namang bago sa mga estudyanteng tinatamad pumasok. Kasi yung mga kabataan ngayon, talagang walang natututunan. Puro tagay at sindi. Pag nalalasing, nagiging sabog, tapos sabay magkakantutan. Dahil sa kanta mo na tagay, yung mga kabataan ngayon nawawalan na ng kwenta. Nagiging lasinggero at lasinggera, puro bisyo sumisistema. Tapos nakulong ka pa. O ngayon mo sabihin sa akin, Repa, sino sa atin dalawa yung masamang impluensya? O nakikipaglaplapan ako, inaamin ko yan sobra. Yung bibig ko ginamit ko sa halikan, yung bibig mo ginamit mo sa droga. Oo, nagtuturo rin ako sa mga estudyante ko. Hindi lang basta kwentuhan. Ikaw, tangina, nagtuturo ka rin. Nagtuturo ka ng pestuhan. Tapos sasabihin mo sa akin, nagbago ka na, tangina, wala na itong kapupuntahan. Kung nagbago ka na, nagbago na rin ako. Kaya wag mo akong husgahan. Kaya speaking of husga, nung nakaraang battle ko, sobrang daming bumatikos. Sobrang daming nag-hate. Na kahit sa plate top, pinag-graduate na ako ni Enigma, pero okay lang. Mas nagpursige ako, mas maraming mapag-graduate. Kaya sasamantalahin ko na yung pagkakataon na ito, na pakyatin sa entablado ang isa sa mga estudyante ko. Oh, wala laplapan to, palakpakan lang oh. Ano yan? Timek. Oh, timek. Itong estudyante ko, mukhang matanda na. Pero sa edukasyon, walang limitasyon. Kasi pag nagtuturo ako, sinasapuso at walang diskriminasyon. Ikaw, J. King, bulakbol, ito nagka-diploma. Nag-aaral. Nag-aaral, nagtapos, nagkatoga. Ikaw, J. King, nung nag-aaral, puro kating at dota. At higit sa lahat, hindi ito tumikim ng droga. Sir, alam ko yung mga umuhusga sa'yo. Talagang tumatagos na to. Pero maraming salamat dahil sa sinimulan mo. Nakapagtapos ako! What the fuck? Pipitsugin ang puta! Kaya maraming salamat sa lahat ng mga hindi naniwala. Sobrang lala ng pait ng kahapon. Pero nakita nyo naman, ginawa kong bumangon. Nagtiwala si Arik at ako ay hinamon. Kaya kung gusto mo talaga akong makawala sa pagkakalubog, pues, pagbigyan mo kung umahon. Maraming salamat, Flip Top Community! Maraming salamat, Flip Top Community! Kita-kita sound! Dahil, what the fuck? Ano? Walang laplapan na ganap. Dahil! Okay, malakas yung round 3 ni Sardeo. Mas ang ganda ng reference niya about dun sa math, science, mape. Ang ganda nun. Ang ganda nung reference niya nun. Hindi ko i-disregard yun. Score yun para sa akin. Kahit hindi na natin i-count yung pag-akyat ng estudyante niya na kamo estudyante dahil di natin alam kung baka hindi or ba possible na hindi niya estudyante or gawa-gawa lang or estudyante na talaga. So, di na natin i-count yun. Pero yung pinaka-content, yung reference ni Sir Deo, nagustuhan ko yun, na-enjoy ko yun. Para sa akin, ito yung pinakamalakas na round niya. Round 3 was his strongest round. And tindi nun. Sana ginawa ni Sir Deo yun sa rounds 1 and 2 yung mga ganong reference yung math, no, pero yung round 3 niya, para sa akin, yung reference niya about sa mga subject, science, math, mape, para sa akin, ano yun, right place, right time yun. Nandun talaga dapat sa round 3 yun. Pero, ang pinupunto ko lang na kaya ni Sir Deo magsulat ng ganong kalakas Sana ginanon na lang din niya yung rounds 1 and 2. Para, alam mo yun, possible na makuha niya pa yung battle na to kung ganong kalakas di ba? Pero yun, regardless, may umakyat man o wala,
ang lakas ng content, ang lakas ng writtens ni Sir Deo sa round 3. The best yun. Ang lakas nun. Nagustuhan ko yun. Nagustuhan ko yung references. Nagustuhan ko yung mga suntok doon. Nagustuhan ko yung laro. Lahat. So, yung round 3 ni Sir Deo, sobrang lakas nun. Ang lakas nun. Feeling ko nga pumantay pa yun sa round 1 ni J. King. No? Nakuha ni Sir Deo yung power ng round 1 ni J. Kings. Pero tignan natin kung anong balik ni J. King dito. Baka may rebat. Tignan natin kasi yung mukha ni J. King parang rebat na eh. So let's go. Oy! Estudyante mo yun? Totoo? Ba't mas matanda pa sa'yo? Puta ka may pinakita pang diploma. Nakakagago. Meron din akong ganung diploma, pinagawa ko sa recto. Tangina mo, yung tira mo, hindi naman masakit. Ano bang ayos? Salita ka ng salita, putangina mo, round ko na to. Hayop ka, manahimik ka. Game! Sa purok nyo, piling maganda ka pa daw, bakla ka. Kung pagandahan lang labanan, mas maganda pa sa'yo, sikap ninyo, Barsaga. Sir Deo, totoo ba? Nakipag one-on-one ka sa basketball, bigla kang sumigaw ng score tayo, team. One-on-one, score tayo, team? Baka may ka-team siya sa Gedli. Hindi pala basketball, tinutukoy niya nung sinabi niyang score tayo, team. Kasi yung i-score si JD. Kasyabuhan niya yung palagi. Kaya pala, advance ka, bes. Di pa nag-uumpisa yung basketball, nakatira ka na ng tres. Lalakas tumira ng mga hayop na to. Yung tira, imbis na pa ganon, yung sa kanila pa ganito. Sabi pa niya kay Kira mo, para akong mariwana, kasi pinag-aagawan niyo ako. Ikaw mariwana, seryoso? Puta, kung ganito ay tsura ng mariwana, kahit good shit, mababad trip ako. O sige, sa mga nag-i-smoke dyan, payag kayo yung ihititin yung cannabis, ganito ay tsura. Tapos bayot pa. O sige na nga, mariwana ka na. Kasi pag-ayari mong ibilot, ang sarap mo sunugin, hayop ka! Tapos sabi, ang sarap mo sunugin, hayop ka. Nung ako'y napunta sa kulungan, isa ka sa natuwa. Nung ako'y napunta sa kulungan, karir ko daw, pupulutin na lang sa kangkungan. Akala nila'y wala ng silbi sa kangkong. Pero mali sila. Dahil ako'y utak negosyante, parang si Josh Mojica. Usapang pera ba? Yung isang kalaban mo, sinabihan mo pang mahirap lang siya. Dahil yung ulam niya sabaw lang. Bakit? Yung sinabi mo, may laman ba? Eh, ikaw nga na sobrang hirap mo, namamalimos ka, sa badyaw pa. Tapos gusto pa mag-uprising ni Sir Deo na praneng. Di na nila kailangan ng baliw sa uprising, Sir Deo. Nandun na si Tuweng. Di ba, Tuweng? Paano mo di sasabihan baliw, Nung laban nyo ni Jonas, buong round nagtimpla ka lang ng gin bilog. Doon mo inubos yung oras. Sa kalaban, walang sakit yung ginawa mo, boy. Walang naramdaman na init kahit nagmaoy. Buti pa yung sinindihan mong bilog nung sinindihan, nag-aapoy. Putang ina mo, naiba tuloy. Buti pa yung sinindihan mong gin bilog, nag-aapoy. Kaya Sir Deo, wala namang panalo sa akin yung mga gagawin mo. Dahil kahit anong gawin mo, kapos ka pa rin sa hari na to. Okay, yung round 3 lumaylay para kay J. King. Hindi rin naging ganun ka-effective yung mga bara, yung mga suntok ni J. King dito papunta kay Sir Deo. So I think yung round 3 bibigay ko yun kay Sir mali. Sorry. Hindi naging tama. Sorry. Na ano ako na shuffle. So ulit na lang. So yung round 3 ni J. King is hindi naging ganun ka-effective para kay Sir Deo. Tapos yung round 3 naman ni Sir Deo, para sa akin, sobrang powerful nun. Sabi ko nga sa inyo, yung round 3 ni Sir Deo is, feeling ko katumbas niya yung naging round 1 ni J. King, no? So, sa references, sa angles, sa mga punches, andoon yung nakita ko. Narinig ko yon kay Sir Deo sa round 3. And ayun yung hinahanap kong Sir Deo na hindi nagpakita sa rounds 1 and 2. So, sayang lang kasi alam ko kaya ni Sir Deo sumulat ng ganun no, sayang lang kasi hindi niya yun in-expose or hindi niya yun pinakita sa atin sa rounds 1 and 2. Sana mas naging dikit pa or sana possible na makuha niya pa yung panalo, pero sa round 3 niya pinakita yon. Ang ganda nun. May umakyat man o wala,
dun sa stage, o kung estudyante niya yun o wala, or hindi, pwede natin ikat yun, pero yung content, yung references ni Sardeo sa round 3, yun talaga yung nagdala nun. Then, round 3 ni J. King, para sa akin, hindi ganun ka-effective, nawala-wala pa siya doon, naputol-putol siya, pero malakas pa rin naman yon. Pero I think yung round 3 ni Sardeo is enough para talunan yung round 3 ni J. King. Yun, it's a 9-8 in favor of Sardeo sa round 3. So 9-9-8 para kay J. King. So 26 I think, 'di ba? 9-18 tas 8, 26 points para kay J. King. Kay Sardeo naman 7-7-14 tapos 9-23. Sayang, 3 points lang yung naging agwat, no? 3 points lang. So 26-23 J. King, first 2 rounds, round 3 kay Sardeo. Yun para sa akin, J. King. Vuelta Balentong 10. J. King versus Sardeo. Mag-iayos pang best para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-2. Uy! Mag-iay para kay Sardeo. Uy! Maraming salamat sa lahat ng mga supporter. Uy, gagi, Sardeo. Sa round 3? Ay, 3-2? Uy, gago. Explanation ng judges. Sorry. Nagkaroon lang ako ng konti-konti. Maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat kay J. King. Lift up. Maraming salamat. Palakpakan naman. Ayun, round 1 binigay ko kay Sardeo. Round 2 binigay ko kay J. King, malakas na round 2 ni J. King. Round 3 binigay ko kay Sardeo. Ayan, sobrang pero parehas ko silang minusan kasi si Sardeo meron siyang slip ups. Tapos si J. King naman sobrang ikli ng round 3, pero kahit parehas ko silang minusan, cancel 'yon. So maganda rin yung paggamit ng props ni Sardeo. Sa tingin ko ganun yung tamang paggamit ng props, lalo yung nakakatulong, hindi yung nakakasama. So Sardeo. J. King versus Sardeo, hindi naman siya perfect kasi pares naman silang nag-stumble, nagkakamali. Pero parang mas nakuha ni Sardeo yung mga sinabi niya, mas maraming tumatak, saka mas pinagtanggol niya yung sarili niya sa mga nagawa niyang kalokohan dati, at yung explanation niya mas pasok, tapos yung may props pa siya, galing. Yun, binoto ko Sardeo. Yung binoto ko si J. King, round 1 and 2, para sa akin, mas direkta yung mga atake. Yun. Round 1 and 2 talaga. J. King talaga yun. Round 1 and 2. Mas tumatama kaysa kay Sardeo na parang nag-explain siya ng kung ano-ano. Yes! Pero Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Statement, no? Statement ngayon kay Sardeo sa rounds 1 and 2 eh. okay naman yung performance ni Sardeo. Tapos round 3, binigay ko na kay Sardeo. Pero yun, So, BR. Parehas kami ni BR. 2-1, J. King. Isa ako sa mga bumoto kay J. King kasi round 1 binigay ko kay J. King dahil yung round si Deo sobrang para sa akin ng kalat. Hindi naman siya direkto sa kalaban. Yes. Parang pinaliwanag niya lang yung Tama. side niya. Tama yun. Or parang nag-concede siya nung round 1 na inamin niya lahat ng pagkakamali niya, which is naintindihan siguro ng tao. Pero syempre battle nga to. So dito tumama yung kay J. King. Tapos yung round 2, ayun yung kalakasan ni J. King. Binigay ko rin yung kay J. King. Sir Deo nagsisimula na pumatake pero nandun pa rin. Hindi pa rin direkto kay J. King. Yes, totoo yun. Hindi ko maintindihan. Kaya nga sabi ko sa inyo, rounds 1 and 2 ni Sardeo same na puro statements lang. Yun, parehas kami na nakita ni Mastapit tsaka ni BR dito. Kung inasadya niya talaga yun para buwelo sa round 3. Pero ayun na nga, nangyari, nakuha niya yung round 3 para sa Yes, akin. nakuha niya Dahil yun. maiksi yung round ni J. King ng round 3, tapos parang hindi buo. Parang kinat niya na lang siguro, feeling niya kanya na. Kaya naka-apekto yun sa round 3. Pero kudos sa rounds ni Sardeo round 3. Pero yung round 1 talaga, walang, di para kay J. King. Dito matama, kaya binoto ko si J. King. Yung Class G, binoto ko si Sardeo. Oh, Round 1, mas direct si J. King, pero binigay ko siya kay Sardeo kasi nauna si Sardeo bumanat parang ang nangyari naman, yung round 1 ni Sardeo is nadepensahan niya na agad yung mga angle na ibabato sa kanya ni J. King, kaya nawalan ng impact yung mga suntok na binitawan ni J. King nung round 1. Kaya binigay ko siya kay Sardeo yung round 1 na yun. Round 2 binigay ko kay ganun. J. King.
medyo hindi ko nagustuhan yung mga angle na ginamit ni Sardeo. Medyo generic na iba at ayun, patuloy pa rin siya sa pagdepensa sa mga nakaraang issue niya. Binigay ko siya kay J. King. Then round 3, yun yung pinaka dikit na round. Dapat bibigay ko siya kay J. King kasi napansin ko medyo lampas yung oras ni Sardeo, pero parang medyo nabitin si J. King yung huli eh. Medyo nabitin si J. King yung huli. Mas nagustuhan ko pa rin yung kay Sardeo. Mas maraming haymaker, mas maraming palabas. Sardeo ako 1 and 3, 2 J. King. Last G. Okay, so si BR tsaka si Mastafit, same kami ng nakita sa battle, no? Na rounds 1 and 2. J. King yun. So, yun lang. Nagulat ako. To be honest, nagulat ako sa naging vote na 3-2. Kasi akala ko, denominate na ni J. King sa first 2 rounds eh. Sa tingin ko naman sa first 2 rounds, denominate na ni J. King yun kasi mas direkta nga. Sabi nga ni Mastafit, no? Direkta, tsaka ni BR direkta. Yun. Tas more on statements din talaga si Sardeo sa rounds 1 and 2. Pero yun, para sa akin, J. King yung battle na yun. So, ayun. Shoutout kay P2 sa request mo na to, J. King vs. Sardeo. So, sana nagustuhan mo yung review ko na to. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.